Albert, magpapaliwanag ako. Narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Ara pero hindi niya iyon pinansin. Nagpatuloy siya sa mabilis na paglalakad. Hanggang maaari ay gusto niyang makalayo rito. Albert, please, let's talk. Hindi pa rin siya tumigil. Lalo siyang naging determinadong makalayo rito. Pakiramdam niya ay parang binibiyak ang puso niya sa bawat hakbang niya. Parang mas malala pa ang nararamdaman niyang sakit ngayon kaysa noong makita niyang may kayakap na iba si Andrea. Bakit kasi ganun kasakit yun? Parang unti-unti siyang dinudurog niyon. Bakit nga ba tatanong pa niya kung alam naman niya ang sagot? Espesyal sa puso niya si Ara. No, mahal na niya si Ara. Hindi lamang niya iyon inamin agad dahil gusto pa rin niya makatiyak sa nararamdaman niya. Isa pa, masyado pang maaga para magtapat siya rito. Pakiramdam niya ay napakatanga niya. Ang buong akala niya ay pareho na ng nararamdaman nila ni Ara para sa isa't isa. Base sa mga nakikita niyang inaakto nito kapag kasama siya ay alam niyang iba na ang pakahulugan niyon. Pero mali pala siya. Maling-mali. Sa dami ng pumapasok sa isip niya ay hindi na tuloy niya napansing na habol na pala siya nito. Hinaklit nito ang braso niya. Napapikit siya. Gustong-gusto talaga niya kapag hinahawakan siya nito. Masarap damhin ang malambot nitong kamay sa balat niya. Muntik na niyang makalimutan, may kasalanan nga pala ito sa kanya. Pero may kasalanan nga ba to? Mag-usap naman tayo oh. Pakinggan mo naman ako. Nagsusumamong sabi nito. Marahas na humarap siya rito. Ano pang hindi ko naririnig? Ano pang hindi ko alam? By the way, mas masarap ba ang halik niya kaysa sa akin? Mapang-uyam na sabi niya. Isang malakas na sampal ang dumapos sa kaliwang pisngi niya. Pakiramdam niya ay bumuan ang kamay nito sa parteng iyon sa mukha niya sa sobrang lakas niyon. Ganun ba ang tingin mo sa akin ha? Nagpapakababa na ako para kausapin ka pero ganyan ang sasabihin mo? How dare you? Namalisbis ang luha nito. Hindi mo nga alam kung anong totoong mga sinasabi ni Martin. Pero kung makapanghusga ka, ganun na lang. Bakit? Bakit ganyan kayo mga lalaki? Mukha ba akong uto-uto para tratuhin ninyo ng ganito? Mukha ba akong mahina para isipin nyo nga dali lang ako magpadala? Para siyang sinaksak sa mga sinabi nito. Pero hindi lang talaga niya napigilan ang pagbuhos ng emosyon niya. Kapag kasi siya ang nagsasalita, ay baka sumabog ng dibdib niya. Look, I'm sorry for the harsh word I said, but I didn't mean it that way. Hindi mo kasi alam ng nararamdaman ko. Yung mga nangyari kanina, ipinaalala mo lang yung panlulokong ginawa sa akin, Andrea, at nagbuka akong tanga sa harap ni Martin. Wala akong alam tungkol sa inyong dalawa. Bakit? Alam mo rin ba ang nararamdaman ko? Ang sakit dahil mas pinaniwalaan mo pa si Martin kaysa sa akin. At si Andrea na naman? Bakit pa tayo naglolokhan pa, Albert? Alam ko namang mahal mo pa si Andrea. Paano tayo magsisimula kung lagi mo na lang siyang bukang bibig? Makipagbalikan ka na lang sa kanya. Ganon? Sabi niya na may kalakip na sarkasmo sa tinig. Para ano? Para ba magkaroon ka na rin ng chance na makipagbalikan kay Martin? Napaawang ang mga labi nito. Grabe, yun pa rin ang iniisip mo? Oo. Kitang-kita ko na naghahalikan kayo. Do you really believe that I responded to his kiss? Did you see it? Hindi siya makasagot. Nang makita niya mga ito ay bahagyang nakaharang ang mga katawan ni Martin kay Ara, kaya hindi niya mapansin iyon. So hindi mo nakita, hindi ba? Ngayon, paano ka nakakatiyak sa mga nangyari? God, Albert, bakit ba nagkakaganyan ka? Tell me, sino ba talaga si Martin sa buhay mo? Ex-boyfriend? Ex-fiancé? Wala sa mga sinabi mo. Niligawan niya ako ng matagal at inaamin ko minararamdaman na rin ako sa kanya pero sumuko siya sa panliligaw sa akin. That's all. Walang namagitan na kahit ano pa sa amin. Ano pa bang gusto mong malaman ha? Tanong nito. Kung ganun lang din ang tingin mo sa akin, itigil na natin to. It's not going to work out. Tinalikuran siya nito at naglakad palayo. Bakit biglang nabaligtad ang sitwasyon?
Hahabulin din ba niya ito? Oh my goodness, Albert Benitez. Tinatanong pa ba yun? Gumalaw ang mga paa at hinabol ito. Sinubukan niyang pigilan ito pero pumiksi ito at kumawala sa kanya. Matuloy nitong naglakad palayo. Sinundan niya ito at sa pagkakataong iyon ay niyakap ito mula sa likuran. I'm sorry. Sobra lang ako nasaktan. Sinabi mo na nga yan, hindi ba? Uulitin mo na naman ba na dahil iyon kay Andrea? Tama na, Albert. I'm really sorry. That's not what I meant. Hindi kita maintindihan, Albert. Marahas itong pumihit paharap sa kanya. Ang gulo mong kausap, alam mo ba yon? Kung hindi yun ang ibig mong sabihin, ano? Mahal kita, Ara. I love you. Pag-amin niya, natigilan nito. Kitang-kita sa mga mata nito ang pagkabigla. Parang tinatakasan ng bait si Ara sa sinabi ni Albert. Hindi kaya nagkakamali lang siya nang narinig mula rito? Was he really in love with her? Pero bakit naman naghahalusinate o nananaginip lang siya? Pasimpleng kinurot niya ang kanyang pisngi at naramdaman ng sakit. Oh my goodness! Totoo nga na nasa realidad siya at wala sa isang panaginip. Napatingin siya kay Albert. Kumislot ang puso niya nang makitang nakatitig ito sa kanya. Wala nang galit sa mga mata nito. Malamlam na mga yon na parabang walang anumang pagtatalo ang namagitan sa kanila. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Pakiramdam niya ay bumara ang puso niya sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Mahal kita, Ara. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig uli mahiwag ang mga salitang iyon. Para bang gusto nang lumabas ng puso niya sa kanyang dibdib. Humugot siya ng malalim na hininga upang kahit paano ay mapakalma niya ang sarili. Hindi ba't iyon ang inaasam niyang marinig? Pero bakit sa halip na matanggap agad niya iyon ay hindi iyon magproseso ng isip niya? Isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanya. Paano nangyaring mahal agad siya nito? Sinubukan niyang salubungin ang tingin nito. Anong sinasabi mo? Shucks! Hindi dapat yun ang sasabihin niya. Kumunot ang noo nito at saka bahagyang tumas ang isang sulok ng mga labi. Hindi mo ba talaga narinig ang sinabi ko o gusto mo lang talagang ulit-ulitin kong sabihin sa'yo? Binawi niya mga kamay niyang hawak nito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa o lalong mainis. Bumuntong hininga siya. Albert, I'm serious. Bakit? Hindi ba ako mukhang seryoso? Tanong nito. Tumigas ang anyo nito. Look, I am just trying to lighten the situation. Muli siya nagpakawala ng buntong hininga. Alam niyang iyon lamang ang nais itong mangyari. Kaya lang ay sobrang nalilito siya kaya hindi niya maiwasang bahagyang mag-iba ng mood niya. Tiningnan niya ito. I don't understand, Albert. Hindi mo maintindihan dahil hindi mo iniintindi, Ara. Alin bang hindi maliwanag sa sinabi ko? Mahirap paniwalaan. How did that happen? Paano mo nasabing mahal mo na ako? Ito naman ang huminga ng malalim. Hindi ko alam ang sagot sa mga tanong mo. Basta isang araw ay ganito nang naramdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero maaari nagsimula ito noong una pa lang kitang nakita. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. I know I'm still in the process of moving on, pero sa tingin ko, matagal na akong tapos sa stage na yon. Kasabay ng pagkahulog ng puso ko sa'yo, tinanggal mo na rin ang lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko sa pagtataksil sa akin ni Andrea. Tinangay mo na ang lahat ng yon dito. Itinuro nito ang puso niya. Wala nang natirang sakit dahil natabunan na iyon ang pagmamahal ko para sa'yo. I love you, Ara. I swear, I didn't plan on saying this. I didn't even expect I'd be able to open myself to you like this. Hindi ko rin naisip na sa araw na itong makukumpirma ko ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. Ngayon ko lang nagawang aminin ito sa sarili ko, Ara. At kasabay ng pag-amin kong iyon, heto ako at ipinagtatapat sa'yo ang totoo. Pakiramdam niya ay tumaba ang puso niya sa mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya ay naakalang makakamit niya ng maaga ang piling at hiling niya ng puso niya. So was it her turn to confess her feelings for him too? Hoy, Ara,
Magpakipot ka naman muna. Napaisip siya. Pero paano kung iyon na pala ang huling pagkakataon para sabihin dito ang katagang dapat niyang sabihin para dito? Isusugal pa ba niya ang natitirang pagkakataon niya kung sakali? Magpapakaduwag na naman ba siya? Hinawakan uli nito ang kamay niya. Naramdaman niya ang init na bumabalot sa mga yon. She always loves the feeling of her hands in his. It was as if her first hand always belonged to her. Naiintindihan ko kung hindi mo agad mapaniwalaan ang sinabi ko. But let me just say this, okay? Pakiramdam ko ay sasabog na ako. Hindi ko na kaya pang sarilinin to. And please, don't think na sinasabi ko lahat ng to dahil may involvement pa rin ito kay Andrea. Nung araw na sinabi ko sa iyo kung maaari mo akong tulungan para tuluyan na ako makalaya sa kanya, I meant it. I meant it when I said I found someone who gave me my true worth as a man. Ipinaramdam mo sa akin na may halaga pa ako sa mundong to. That I could be a hero to a woman like you. At sa hindi ko malamang dahilan, you've always made me smile. At uulitin ko ang sinabi ko, I can feel that you're the woman that I've been waiting for years. Hinaplos nito ang pisngi niya at pinahid ang mga luhang hindi niya mamalayang umaagos na pala sa kanyang mga pisngi. Albert, shh, you don't have to say anything. Handa ako maghintay hanggang sa panahong kaya mo na rin akong mahalin. At kung nahihirapan ka pang paniwalaan ng mga sinasabi ko, please let me prove my love to you. Please let me show how much I meant and I love you. Umiling-iling siya. No, you don't have to do that anymore. You don't have to wait anymore. I love you too, Albert. I love you. Pagkasabi niyon ay niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi niya maipaliwanag nararamdaman niya. Tila ba may kadenang napigtas sa puso niya. Para bang kumawala na siya sa mahabang pagkakakulong at ang sarap pala. Kakaiba pala ang kaligayahan na nagagawa niyang pag-amin sa isang bagay na matagal na niyang itinatago sa sarili. Did I hear it right? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Albert. Bahagya niyang inilayo ang sarili rito. Hindi mo ba talaga narinig ang sinabi ko o gusto mo lang talagang ulit-ulitin ko ang sasabihin ko sa'yo? Panggagaya niya sa sinabi nito kanina. Gusto kong ulitin mo. Ang sarap pakinggan. Please say it again. I love you, Albert Benitez. Titig na titig ito sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, siya ang una nag-initiate. Buong pusong hinalikan niya ito. Hindi naglaw ni tinugon nito ang halik niya sa mas mataas na intensidad. At kasabay ng paghampas ng alon ang pagbuo ng masayang musika sa kanilang puso. Humilig si Ara sa balikat ni Albert. Walang mapasidlan sa ang kasiyahan na nararamdaman niya. Pagkatapos ng naging tapatan nila ng kanyang mga damdamin ay nagkwentuhan sila sa dalampasigan na para bang wala ng bukas. Noon din niya nagawang pagkatiwala rito ang naramdaman niya. At nagulat siya dahil habang kinikwento niya iyon ay parang gumagaan ang loob niya. Hindi na siya napapayak dahil sinisisi niya ang sarili sa nangyari. Ang mga lubhang ibinuhos niya ay dahil sa pangungulila sa mga magulang. Sanay naroon ng kanyang mommy at daddy upang maipakilala niya si Albert sa mga to. Sa kabilang banda, mas nakilala pa niya si Albert. Nalaman din niyang nakabase ang mga magulang at kapatid nito sa probinsya ng mga ito sa Leyte. Pangalawa ito sa 4 na magkakapatid. Ang panganay ay may asawa na at nasa Amerika na raw ang buong pamilya. Samantalang ang 2 kapatid niya ay medyo naglalayo ang agwat ng edad nito. Ang isa ay nasa 2nd year high school at ang isa naman ay nasa kolehiyo na. Napag-alaman din niyang ito ang nagpapaaral sa 2 kapatid. Dahil doon nilalo pa niyang hinangaan at binahal ito. Sino mag-aakala na pwede tayo maging sweet tulad ng ganito ngayon? Pukaw sa kanya ni Albert. Tiningala niya ito. At sino bang mag-aakalang mamahalin ako ng isang gaya mo, Albert? Nagsalubong ang mga kilay nito. Hey, ano ba yung sinasabi mo? Ano naman ang rason para hindi kita mahalin? Tumingin siya sa malawak na dagat. Napayakap siya sa mga tuhod niya. Alam mo bang lahat ng classmates ko noon ay ilag sa akin? Dahil bukod sa pagiging suplada, ang tingin nila ay weird akong tao. I'm used to being alone. I don't have friends. Because I don't want to give my trust to just anyone.
Ayokong dumating sa puntong mapalapit ako kahit kanino at pagkatapos ay mawawala sila sa akin. Sobrang natatakot ako. Ayoko nang masaktan. Nangilid ang mga luha niya. Naging defense mechanism ko ang pagiging masungit ko. Gusto kong makilala ako na may strong personality. At nagawa ko nga gusto kong isipin nila na ako. Tiningnan niya ito. Now tell me, hindi ka ba nawiwirdohan sa akin? Hinaplos nito ang sariling baba at saka pinisil ang kamay niya. I don't think na kawirdohan yon. You have valid reasons kaya nagawa mo yon. Naiintindihan ko yon dahil masyadong marami nangyari sa buhay mo. Masyado kang nagpakain sa takot na in a way ay may mali ka rin. Dahil doon ipinalagpas mo ang mga pagkakataong makikilala mo ang ibang tao na maaari mong pagkatiwalaan at maging kaibigan. Pero ang malaking positibong idinulot naman ng ginawa mo ay hindi ka nagbukmok sa isang sulok lang. Ginawa mo ang makakaya mo para ma-achieve mo kung anong meron ka ngayon. So kung iyon lang ang dahilan mo para hindi magawang mahalin ng katulad ko, pues mali ka. Dahil lalo pa kitang minahal dahil doon. Nag-init ang mga pisngi niya. Hindi lang yun ang dahilan ko. Albert, look at me. Marahil malayo ako sa lahat ng mga nakarelasyon mo. I'm not an ideal woman. Hindi ako maganda. Hindi sexy. Walang maibubuga lalo na kung ikukumpara ako kay Andrea. Honey, umiso dito palapit sa kanya. Bahagyang pinisil nito kanyang kamay. Hindi ko akalain na marunong palang ma-insecure ang isang tulad mo. Parang gusto ko tuloy malaman kung paano ka magselos. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Puro ka biro. Subukan mo lang gumawa ng kalokohan, matitikman mo ng suntok ko. Nagulat siya nang tumawa ito na malakas. Hinampas niya ang balikat nito. Sa halip na tumigil ay nagpatuloy pa rin ito sa pagtawa. Tumayo siya ngunit hinaklit nito ang braso niya at pinabalik siya sa pagkakaupo. Ang bilis mo talagang mapikon, honey. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa mga babaeng nakadate ko o sa mga naging girlfriends ko. At bakit hindi? Dahil wala akong panama sa kanila? Ngumiti ito. He pinched the bridge of her nose. Bakit kailangan mo ma-insecure sa kanila kung mas maganda ka pa sa mga yun? Iba sila, iba ka. Pwede bang pakicheck mo ang sarili mo sa susunod na haharap ka sa salamin? God, hindi mo ba nakikita kung gaano ka kaganda? You have natural beauty. Noong makita ko yung hindi nito ituloy ang sinasabi, nabigla na lamang siya nang tanggalin nito ang ponytail sa buhok niya at bumagsak ang lagpas balikat niyang buhok. Tinitigan siya nito. You're very lovely, honey. Masuyong hinaplos nito ang baba niya. In fact, kahit hindi ka ayusan ay nagmumukha ka pa ring Diyosa. And you're so damn sexy, Ara. Kung sakaling nakakalimutan mo, muntik na ngang may magsamantala sa'yo, hindi ba? At ilang lalaki na bang nakita kong lumapit sa'yo at nagpakita ng paghanga? Iyong si Adrian ay isa na roon at yan pa si Martin. Ngayon mo sabihin sa akin wala kang panama sa mga naging girlfriend ko. And I will never dare compare you to any woman that I had a relationship with dahil iba ka sa kanila. You are a very special woman, Ara. You are like a crystal that I should hold tight. At dito na po nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.